Kinumbinsi ng aking ina ang kasintahan kong pakasalan ang aking kapatid. Sinabi niya, mas malakas siya at mas mabuti para sa iyo. Ndurog ang puso ko nang malaman ko at lumayo upang buuin ang aking buhay. Pagkalipas ng ilang taon, nagkita kami muli sa isang ingranding salusalo na inihanda ko at nang makita nila ang aking asawa, namutla ang kanilang mga mukha dahil ang aking asawa ay hindi ko akalaing maririnig ko ang mga salitang iyon mula sa labi ng sarili kong ina. Mas malakas siya at mas mabuti para sa iyo. Ang pangungusap ay nanatili sa hangin, tulad ng isang gilotina sa itaas ng aking puso habang nakatayo ako, nanigas sa labas ng pintuan ng kusina, sa graduation party ng aking pinsan. Ang kasintahan ko sa loob ng 3 taon, si Marco, ay kumuha ng inumin para sa amin, ngunit ang matagal niyang pagkawala ay nagtulak sa akin na hanapin siya. Ngayon, sana'y hindi ko na lang ginawa. Si Andrea ay matamis, pero maging tapat tayo, si Isabel ko ay laging ang nakakamit, ang may tunay na potensyal, kaswal na boses ng aking ina, tila nag-uusap lang tungkol sa isang resipe. Deserve mo ang isang taong magtutulak sa iyo pasulong sa buhay, hindi ang pipigil sa iyo. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Pinagmamasdan ang pagbabago ng ekspresyon ni Marco mula sa pagkadismaya hanggang sa isang bagay na mas malalim. Hindi niya ako ipinagtanggol, hindi niya ito ipinagkibit-balikat, nanatili lang siyang nakatayo, hawak ang aming nakalimutang inumin, nakikinig. Palagi kong naisip na kayong dalawa ay mas may chemistry. Patuloy ng aking ina, hinagod ang braso niya ng may pagmamahal na parang ina na nagpakulot sa aking sikmura. Ilang taon nang pinagmamasdan ka ni Isabel, naghihintay lang siya ng pagkakataon niya. Hindi ko alam, Ginang Santos, ang pag-aalangan ni Marco ay tila pagtataksil na. Matagal na kami ni Andrea. At ano ang mapapala mo dyan? Inangat niya ang isang kilay. Si Isabel ay naging junior partner lang sa kanyang law firm. Ano ang ginagawa ni Andrea sa kanyang art degree? Gumagawa ng kape at nagdodrawing ng mga retrato na walang bumibili. Ang malupit na pagtatasa sa aking nahihirapang karera sa sining ay masakit, ngunit ang seryosong pagtango ni Marco ang tunay na nagdurog sa akin. Lumayo ako ng tahimik, kahit papaano ay napanatili ang composure sa natitirang bahagi ng party habang may bagyo na namumuo sa loob ko. Sana'y hinarap ko sila kaagad, sana'y tinapos ko ang lahat ng gabing iyon. Sa halip, ngumiti ako at nagkunwaring wala akong narinig na salita. Iyon ang aking unang pagkakamali. Ang mga pagbabago ay banayad sa simula. Nagsimulang banggitin ni Marco si Isabel sa kaswal na usapan, kung gaano kahanga-hanga ang kanyang pagkapanalo sa kaso, kung paano nagpapakita ng resulta ang kanyang fitness regimen. Ang bawat komento ay parang maliit na hiwa ng papel, masakit ngunit hindi sapat para aminin. Pagkatapos ay dumating ang mga kinanselang date, ang mga gabing ginugol sa trabaho, ang biglaang interes sa mga legal documentary na inirekomenda ni Isabel. Isang beses, nakita ko ang mga mensahe sa pagitan nila na nag-uusap tungkol sa mga plano sa tanghalian na hindi kailanman nabanggit sa akin. Nang harapin ko, binaliwala ito ni Marco bilang inosente. Nagkabanggaan lang kami sa syudad. Paliwanag niya ng may nakakainis na pagiging makatuwiran na nagpatanong sa aking sariling pag-iisip. Kapatid mo, Andrea, magiging kakatwa kung hindi kami magkasundo. Nagiging paranoid ba ako, masyadong sensitibo? Nagsimula akong matakot sa mga hapunan ng pamilya, pinagmamasdan ang kanilang mga interaksyon ng may nasaktang mga mata habang nagpapalitan sila ng pribadong ngiti sa kabila ng mesa. Napansin ng matalik kong kaibigan, si Jamie, bago ko pa man aminin sa sarili ko. May kakaiba sa kanya, obserbasyon niya, matapos umalis si Marco ng maaga sa isa pang hapunan, sinasabing work stress. Hindi na niya tinitingnan ang parehong paraan. Nagdaan lang kami sa isang mahirap na yugto, pilit kong sabi, binabaliwala ang masakit na katotohanang lumalaki sa aking dibdib. Lahat ay dumadaan diyan. Ang sandali ng hindi maikakailang katotohanan ay dumating 3 buwan matapos ang pag-uusap sa kusina. Dumaan ako sa apartment ni Marco nang hindi inanunsyo, umaasang sorpresahin siya ng mga tiket sa konsyerto para sa isang bandang gusto niya. Hawak ko pa rin ang susi.
Nag-uusap na kami noon tungkol sa pagsasama bago ang lahat ay nagbago. Tahimik ang apartment nang pumasok ako, ngunit isang bakas ng damit ang humantong sa kwarto. Ang designer blouse ng aking kapatid ay nakasalampak sa sahig ng hallway. Hindi tuluyang sarado ang pinto ng kwarto. Kinumpirma ng mga tunog mula sa loob ang alam ko na bago ko pa man buksan ito. Ang mahaba at maitim na buhok ni Isabel ay nakakalat sa dibdib ni Marco habang nakahiga sila. Magkasama sa kanyang kumot, hindi nalalaman ang aking presensya hanggang sa nahulog ko ang mga tiket sa konsyerto. Kumalat ang mga ito sa sahig tulad ng konfeti para sa isang pagdiriwang na hindi ako imbitado. Andrea, nagmamadaling tinakpan ni Marco ang sarili habang si Isabel ay nakatingin lang, mas naiinis kaysa nahihiya sa pagkaantala. Ito ay hindi. Ang boses ko ay kakaiba sa aking sariling pandinig. Huwag mong sabihing hindi ito ang hitsura nito, hindi ako isang tanga. Umupo si Isabel ng dahan-dahan, hindi nagtangkang takpan ang sarili. Malalaman mo rin balang araw, aniya. Marahil ito ang pinakamabuti. Ang kanilang kalmadong pagtanggap ay mas nakapipinsala kaysa sa anumang hysterical na paghingi ng tawad. Hindi ito isang sandali ng kahinaan. Ito ang katuparan ng isang sinasadyang plano. Gaano katagal? Tanong ko. Bagaman halos hindi na mahalaga ang sagot. 2 buwan, opisyal, aminin ni Marco, hindi magawang salubungin ang aking mga mata. Pero mas matagal na kaming nag-uusap, simula nang magkamaliit na usap ang nanay mo sa iyo. Tinapos ko para sa kanya. Kinumpirma ng kanilang gulat na ekspresyon na mas marami akong alam kaysa sa kanilang napagtanto. Umalis ako nang hindi sumisigaw o naghagis ng mga bagay, bagaman gusto ko. Ang galit ay darating mamaya ng gabing iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko lang ang kawalan, hinubaran mula sa loob palabas. Nang harapin ko ang aking ina kinabukasan, ang kawalan niya ng pagsisisi ang huling pagkadurog. Nakatayo kami sa kanyang malinis na kusina, ang parehong silid kung saan niya itinanim ang mga buto ng pagkawasak ng aking relasyon. Huwag kang masyadong madrama, Andrea. Laging nagtatapos ang mga relasyon, sabi niya. Inaayos ang mga bulaklak na tila nag-uusap lang kami tungkol sa panahon. Mas may saysay sina Isabel at Marco. Dapat mong makita iyan. Bakit mo ginawa ito sa akin? Basag ang boses ko. Sarili mong anak. Bumuntong hininga siya. Sa wakas ay tumingala mula sa kanyang mga bulaklak. Dahil si Isabel ay laging mas masipag, mas mataas ang hangarin. Nararapat siya sa isang kasosyo na kapareho ng kanyang ambisyon. Hinawakan niya ang aking pisngi ng malamig na daliri. Ikaw ay laging ang malambot, ang mapangarapin. Makakahanap ka ng mas akma sa iyong ugali. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi kailanman ako nakita ng malinaw ng aking ina. Hindi kailanman pinahalagahan ang gumawa sa akin bilang ako. Sa kanyang mga mata, ako ay laging ang mas mababang anak, ang pagkadismaya na pinili ang sining kaysa batas, ang passion kaysa pragmatism. Mali ka tungkol sa akin, bulong ko. Palagi kang mali. Ginugol ko ang gabing iyon sa pag-impake ng lahat ng kaya kong isingit sa aking kotse. Ang aking maliit na apartment ay halos nilagyan ng mga gamit na second-hand. Wala akong hindi kayang iwanan. Tinulungan ako ni Jamie. Inaalok ang kanyang sopa hanggang sa malaman ko ang susunod kong hakbang, ngunit nakapagpasya na ako. Kailangan ko ng higit pa sa isang bagong apartment. Kailangan ko ng isang bagong lungsod, isang bagong simula kung saan ang bawat kanto ay hindi nagtatago ng mga alaala ni Marco o mga paalala ng pagtataksil ng aking kapatid. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Jamie habang ikinarga ko ang huling kahon. Ang pagtakbo ay hindi magsaayos ng anuman. Hindi ako tumatakbo. Pagtatama ko sa kanya, nararamdaman ang kakaibang kapayapaan na bumabalot sa akin. Ako ay sumusulong. Kinabukasan, nag-iwan ako ng maikling tala para sa aking ina, kapatid, at Marco. Hindi ito naglalaman ng kapatawaran o matatalim na akusasyon. 3 salita lang. Panoorin ninyo akong umunlad. Gamit ang aking art portfolio, ipon na magtatagal ng 2 buwan kung magiging maingat ako, at isang determinasyon na isinilang mula sa sakit ng puso. Itinuro ko ang aking kotse patungong Chicago, isang lungsod kung saan walang nakakakilala,
sa aking pangalan o sa kwento kung gaano kadali akong napalitan. Sinalubong ako ng Chicago ng matinding pagbuhos ng ulan. Ang akma, naisip ko habang ang aking windshield wipers ay nahihirapan sa baha. Inilaan ako ng aking GPS sa isang motel sa labas ng lungsod, ang tanging matutuluyan na kaya ng aking umuunting pondo habang naghahanap ako ng permanenteng tirahan. Ang silid ng motel ay may mahinang amoy ng sigarilyo at murang air freshener. Umupo ako sa gilid ng kama na palibutan ng aking minadaling inimpak na mga gamit at pinayagan ang sarili ko ng 5 minuto para umiyak. 5 minuto lang ng kahinaan bago magsimula ang tunay na trabaho. Nang tumunog ang aking alarm, pinunasan ko ang aking mukha, binuksan ang aking laptop, at nagsimulang maghanap ng apartment at trabaho nang may parehong desperasyon. 3 araw at 12 pagtingin sa apartment pagkatapos, pumirma ako ng lease para sa isang studio sa Uptown. Isang lugar na may character, sabi ng aking realtor nang may optimismo. Ang ibig niyang sabihin ay luma ang gusali, madalas sira ang elevator. At ang aking mga kapitbahay ay isang makulay na koleksyon ng mga estudyante, imigrante at mga night shift worker. Kinain ng renta ang halos 2/3 ng natitira sa aking ipon. Sinisimulan ang hindi nakikitang countdown clock sa aking eksperimento sa Chicago. Mayroon kang 30 araw, sabi ko sa aking refleksyon habang idinidikit ko ang mga listahan ng trabaho sa aking refrigerator gamit ang mga magnet na hugis maliliit na hiwa ng pizza, ang tanging dekorasyon sa aking bagong bahay. Maghanap ng trabaho o aminin ang pagkatalo. 28 araw pagkatapos, matapos ang sunod-sunod na pagtanggi at walang sagot na aplikasyon, pumasok ako sa Meridian Investment Group para sa aking huling nakatakdang interview. Idirekta ako ng receptionist sa isang seating area kung saan nakaupo ang isa pang kandidato, nagre-review ng mga tala. Ang kanyang designer suit ay nagpadama sa aking maingat na pinlansyang damit na galing sa department store na tila biglang hindi sapat. Miss Santos? Lumitaw ang isang babae na may makinis na bob at walang frame na salamin. Ako si Carla mula sa HR. Ikinalulungkot kong sabihin, nagkaroon ng pagbabago. Nanlumo ang aking puso habang ipinagpapatuloy niya. Ang posisyon sa administrative ay napunan na sa loob ng kumpanya, ngunit nais malaman ni Ginoong Harrington kung interesado ka sa interview para sa ibang posisyon, executive assistant sa isa sa aming mga junior associate. Sinundan ko siya sa isang maze ng mga cubicle at mga opisina na may salamin na dingding hanggang sa dumating kami sa isang corner workspace kung saan nakaupo ang isang lalaki na napalibutan ng mga tumpok ng report at mga lalagyan ng takeout. Tumingala siya, inihayag ang pagod na mga mata at balbas na isang araw pa lang na somehow ay nagpapahusay kaysa nagbabawas sa kanyang profesional na hitsura. Patricio Reyes, pagpapakilala niya, tumayo upang makipagkamay sa akin. Paumanhin sa kalat, kailangan nang ipasa ang annual reports at umalis ang huling assistant ko nang walang abiso. Andrea Santos, sagot ko, nagulat sa kanyang matatag na pakikipagkamay at direktang tingin. Flexible ako sa mga job description basta may sweldo. Isang ngiti ang kumislap sa kanyang mukha. Tapat, pinahahalagahan ko iyan. Iginaya niya ako sa upuan sa tapat niya. Sabihin mo sa akin, bakit isang art major mula sa, tumingin siya sa aking resume. Mula sa Philadelphia ang gustong magtrabaho sa isang investment firm sa Chicago. Sana'y nakagawa ako ng isang diplomatikong sagot tungkol sa pagbabago ng karera at seguridad sa pananalapi. Sa halip, narinig ko ang sarili kong nagsabi, dahil ang pagsisimulang muli ay minsan nangangailangan ng pagsunog sa mapa ng iyong lumang buhay at paggawa ng bago. Sandali kong naisip na sinira ko na ang pagkakataon sa aking madramang tugon pagkatapos ay dahan-dahang tumango si Patricio. Alam ko rin ang tungkol sa mga bagong simula. Itinulak niya ang isang tumpok ng mga folder. Mas mababa ang sweldo sa trabahong ito kaysa sa administrative role na iyong inaplayan, ngunit mas malaki ang potensyal para sa pag-unlad. Napakalupit ng oras, napakataas ng learning curve at sinabihan akong demanding ako. Hindi ako natatakot sa matinding trabaho o sa mga demanding na tao, paniniguro ko sa kanya. Iniisip ang patuloy na hindi pag-apruba ng aking ina. At mabilis akong matuto.
Kinuha niya ako agad at nagsimula ako kinabukasan ng umaga. Sinubok ng mga unang linggo ang lahat ng aking limitasyon. Nagtatrabaho si Patricio ng 16 oras na araw, naghahanda ng mga client portfolio at mga investment strategy, inaasahang makasabay ako. Dinalhan ko siya ng kape na lumamig habang sinusuri niya ang mga market trend. Nag-order ng mga tanghalian na nakalimutan niyang kainin at inayos ang kaguluhan sa mga manageable system habang sumisipsip ng investment terminology sa pamamagitan ng osmosis. "Bakit ka pa nandito?" Tanong niya isang gabi, 11:00. Tumingala upang makita akong inaayos ang kanyang mga client file ayon sa risk profile sa halip na ayon sa alpabeto. Dahil hindi pa tapos ang trabaho, sagot ko lang. Ang aming mga unang interaksyon ay mahigpit na propesyonal, ngunit binibigyang diin ng mga awkward na sandali, tulad ng aksidenteng ipadala niya sa akin ang isang text na para sa kanyang kapatid. Nagrereklamo tungkol sa isang masamang date, o nang matapon ko ang kape sa mga importanteng dokumento at halos umiyak sa stress at kahihiyan. "Papel lang iyan," sabi niya, tinulungan akong punasan ng kalat. "Nakabaka pang data. Huminga ka, Andrea?" Ang mga lunch break ay naging aming hindi sinasadyang oras ng pagbubuklod. Ipinilit ni Patricio na umalis ako sa opisina, kinaladkad ako sa mga food truck o mga hole-in-the-wall restaurant kung saan pinag-uusapan namin ang lahat maliban sa trabaho. Mula sa kanyang passion sa mga classic motorcycle hanggang sa aking inabandonang sining. Pinanatili kong malabo ang aking nakaraan, ngunit hindi niya kailanman pinilit na malaman ang mga detalye. "Misteryo ka, Santos?" Komento niya minsan habang kumakain ng Vietnamese sandwich. Karamihan sa mga tao ay gustong pag-usapan ang kanilang sarili. Karamihan sa mga tao ay may mga kwentong worth it ibahagi, paglihis ko. Sa paglipas ng mga buwan, bumuti ang aming propesyonal na ritmo habang lumalim ang aming personal na ugnayan. Nagsimulang humingi si Patricio ng aking input sa mga client presentation. Nagsimula akong asahan ang kanyang mga pangangailangan bago pa niya sabihin ang mga ito. Ang mga gabing ginugol sa opisina ay naging magkakasamang pagtatrabaho mula sa stressed silence, paminsan-minsan ay sinasalita ng nakakagulat na personal na mga usapan. Gusto ng aking ama na ipagpatuloy ko ang kanyang construction business, pagkumpisal ni Patricio sa isang partikular na gabing-gabi. Para sa kanya, ang finance ay paglalaro lang ng pera ng ibang tao. 2 taon na kaming hindi nag-uusap. Ang aking ina ay laging mas pinipili ang aking kapatid, alok ko bilang kapalit, ang una kong pagbanggit sa pamilya. Wala akong ginawa na kailanman sapat para sa kanya. Hindi siya nag-alok ng mga platitudes o paghuhusga, tanging nauunawa ang katahimikan na mas nakapagpapagaling kaysa sa anumang salita. 6 na buwan sa aking Chicago reinvention, inanyayahan ako ni Patricio na maghapunan sa isang tunay na restaurant sa halip na kumain ng take-out sa aming mga desk. Akala ko ay para ipagdiwang ang pagkakuha ng isang malaking kliyente. Sa halip, habang kumakain kami ng dessert, ipinasa niya sa akin ang isang business plan. Ito ay binuo ko sa loob ng 3 taon. Paliwanag niya habang sinuri ko ang dokumento. Isang boutique investment firm na nakatuon sa mga sustainable business at mga first-generation entrepreneur, mga kliyente na hindi napapansin ng mga traditional na firm. Tumingala ako, naguguluhan. "Ito ay kahanga-hanga, pero bakit mo ipinapakita sa akin?" Dahil aalis ako sa Meridian sa susunod na buwan upang ilunsad ito, lumapit siya, matindi ang mga mata. "At gusto kong sumama ka sa akin. Hindi bilang assistant ko, kundi bilang operations manager. Naiintindihan mo ang mga sistema, mga tao, at kung paano gumana ang mga bagay sa paraang hindi ko kailanman magagawa." "Baliw iyan!" Naipagtapat ko, bumibilis ang pulso. Halos hindi ko naiintindihan ang mundo ng investment. "Mas marami kang naiintindihan kaysa sa akala mo," sagot niya. "At mayroon kang isang bagay na mas mahalaga, integridad at intuisyon. Ang teknikal na bagay ay maaaring matutunan." Mapanganib ito, maingat kong sabi, bagaman may isang bagay sa loob ko na nagsimula ng sabihing oo. Napakapanganib, pagsang-ayon niya ng may hindi inaasahang katapatan. Maaaring maging spectacular ang pagkabigo natin,
Ngunit mas gugustuhin kong mabigo sa pagbuo ng isang makabuluhang bagay kaysa magtagumpay sa paggawa ng mas mayayamang tao na mas mayaman pa. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha, naghahanap ng mga senyales ng pagka-impulsive o walang laman na ambisyon na nakita ko sa iba. Sa halip, nakita ko ang matatag na determinasyon at tunay na paniniwala sa kanyang pananaw at nakakagulat sa akin. Kailan tayo magsisimula? Narinig ko ang sarili kong nagtanong, nararamdaman sa unang pagkakataon, simula nang umalis sa Philadelphia na ako ay sumusulong patungo sa isang bagay, hindi lang palayo. Ang aming paglipat mula sa mga kasamahan sa trabaho tungo sa mga kasosyo sa negosyo ay nangyari ng walang sagabal, ngunit ang paglipat mula sa magkaibigan tungo sa isang bagay na higit pa ay nagulat sa aming dalawa. Nagsimula ito sa mga gabing ginugol, sa pagrerepaso ng mga business plan na naging mga usapan tungkol sa mga pag-asa at pangarap, pagkatapos ay mga hapunan na nagtatagal ng lagpas sa pag-uusap tungkol sa trabaho. 6 na buwan sa aming bagong venture, hinalikan ako ni Patricio sa unang pagkakataon sa labas ng aming gusali ng opisina habang dahan-dahang bumabagsak ang niyebe sa paligid namin. Wala kaming sinabi tungkol dito kinabukasan, kapwa natatakot na komplikahin ang aming delikadong relasyon sa negosyo, ngunit nang mangyari itong muli pagkalipas ng 1 linggo, hindi na namin mapagkunwari na ito ay isang impulsyon. Maaaring masira nito ang lahat ng aming binuo, babala ko sa kanya isang gabi. O kaya ay maging pundasyon ito para sa isang bagay na mas mahusay, sagot niya, laging ang optimist sa aking maingat na realist. Ang aming panliligaw ay hindi pangkaraniwan, mga business meeting na naging date, mga market research trip na naging weekend getaway. Pinanatili namin itong pribado mula sa mga kliyente at investor, determinado na seryosohin sa isang larangan kung saan ang mga babae ay madalas na tiningnan bilang mga accessory sa halip na mga kapantay. Ngunit sa loob ng 1 taon, nag-propose si Patricio sa isang pangkaraniwang sandali. Kaming dalawa ay naka-sweatpants. Sinusuri ang quarterly projection sa sahig ng aking sala. Pakasalan mo ako, sabi niya bigla, tumingala mula sa isang spreadsheet. Maging kasosyo ko sa lahat ng bagay. Walang singsing, walang inihandang talumpati, tanging tunay na katiyakan na nagulat sa akin. Sasabihin ng mga tao na masyado pang maaga, nag-aalangan ako, bagaman ang puso ko ay nakasagot na. Hayaan mo silang magsalita, sabi niya. Hindi pa ako kailanman naging mas sigurado sa anumang bagay. Nagpakasal kami 3 buwan pagkatapos sa courthouse, kasama lamang si Jamie na lumipad mula sa Philadelphia at ang kapatid ni Patricio na si Miguel bilang mga saksi. Nagsusuot ako ng isang simpleng cream dress, si Patricio ng isang charcoal suit. Walang detalyadong panata, tanging tuwirang mga pangako na binigkas ng may hindi mapagkakamali ang pananalig. Pinipili kita bilang aking kasosyo sa lahat ng bagay, sabi ni Patricio, mahigpit na hawak ang aking mga kamay. Ipinapangako ko na ang aming pagtutulungan ay laging mauuna, bago ang trabaho, bago ang tagumpay, bago ang lahat. Ang mga salitang ito ay nagpagaling ng isang bagay sa akin na nasira ng pagtataksil. Hindi ito isang lalaki na naghahanap ng isang mas malakas o mas mahusay. Nakita niya ako ng eksakto kung sino ako at sinadyang piliin ako. Ang aming reception ay hapunan sa aming paboritong Vietnamese restaurant, ang isa kung saan marami kaming lunch na ibinahagi. Ipinilit ng may-ari, si Ginang Nguyen, na palamutihan ng aming mesa ng mga bulaklak at maghain ng champagne na itinago niya para sa mga espesyal na okasyon. Para sa mga pagtutulungan na nagpapataas sa atin, toast ni Patricio. Mabilis na pinalitan ng realidad ang romansa habang kinaharap namin ang mga hamon ng isang startup business. Ang aming bagong kumpanya, ang Reyes Capital Partners, ay nagpapatakbo mula sa aming 1-bedroom apartment upang makatipid sa mga gastos. Ang hapagkainan ay naging aming conference room. Ang sala ay naging isang makeshift office na may mga filing cabinet na nagkunwaring mga end table. Nag-schedule kami ng mga client meetings sa mga cafe or hotel lobby, maingat na ginagawa ang ilusyon ng itinatag na tagumpay na hindi pa namin nakakamit.
Kumuha ako ng part-time position sa isang art gallery upang dagdagan ang aming kita habang hinahanap ni Patricio ang mga potensyal na kliyente. Umuunti ang aming ipon habang lumipas ang mga buwan nang walang breakthrough na kailangan namin. Minsan, makikita ko si Patricio na gising pa rin ng alas 3 ng umaga, nagre-recalculate ng mga projection o nagre-rebisa ng mga proposal. Dapat nating isaalang-alang ang pagkuha ng mas tradisyonal na mga kliyente. Marahang iminungkahi ko pagkatapos ng ika-6 na buwan nang halos hindi namin pagtakip sa mga gastos. Hanggang sa ma-establish lang tayo. Kung makikipagkompromiso tayo ngayon, hindi na tayo makakabalik sa orihinal nating vision. Paliwanag niya, ang matigas na determinasyon sa kanyang boses ay kapwa kahanga-hanga at nakakatakot. Ang aming unang tunay na argumento bilang mag-asawa ay sumabog tungkol sa pinansya. Gusto ni Patricio na ipuhunan ng aming emergency fund sa pagpapalawak ng negosyo. Pinilit ko na kailangan namin ng seguridad. Natapos ang pag-aaway sa pagsara ng pinto at nasaktang damdamin, ngunit pati na rin ang isang kompromiso. Kalahati para sa paglago, kalahati para sa seguridad. Ito ang naging aming pattern. Ang kanyang ambisyon ay binabalanse ng aking pragmatism. Lumilikha ng balance na hindi namin makakamit ng mag-isa. 8 buwan sa aming kasal, sa wakas ay dumating ang pagkakataon. Isang maliit na sustainable energy company ang nangailangan ng mga investor na nakakaintindi sa kanilang misyon, higit pa sa profit margin. Ginugol ni Patricio ang mga linggo sa pagbuo ng isang presentation na nagpapaliwanag hindi lang ng returns on investment kundi pati na rin ng epekto sa kapaligiran at benepisyo sa komunidad. Nagpuyat ako sa pagdidisenyo ng mga informational packet na nagpakita ng profesionalismo at personalidad. Pinili kami ng kliyente kaysa sa mga itinatag na firm, nagdala ng 3 iba pang eco-conscious business kasama sila. Sa wakas, may momentum na kami. Kailangan nating ipagdiwang, sabi ni Patricio, bagaman nag-aalangan ako na gumastos. Sinorpresa niya ako sa pamamagitan ng muling paglikha ng aming unang date. Take-out container mula sa parehong Vietnamese restaurant, mga spreadsheet na itinabi upang magbigay daan sa spring rolls at noodles sa aming hapagkainan. Para sa ating unang malaking deal, toast niya gamit ang grocery store wine sa mga coffee mug. At sa aking napakatalinong asawa na hindi kailanman tumigil sa paniniwala kahit namuntik na ako. Patuloy na lumago ang negosyo pagkatapos ng unang breakthrough, lalo nang sumisikip ang aming apartment sa mga file box at kagamitan sa opisina. Nagtatrabaho ang mga intern mula sa aming sopa. Nangyayari ang mga conference call sa aming kwarto na sarado ang pinto. Naging hindi na mapanatili ang arrangement ng isang potensyal na investor ang dumating ng maaga para sa isang meeting habang papalabas ako ng shower. Kailangan natin ng totoong espasyo sa opisina, pag-amin ni Patricio ng gabing iyon. At marahil isang bahay kung saan hindi ako makakahanap ng mga paperclip sa lalagyan ng cereal. Nang may maingat na optimismo, pumirma kami ng lease para sa isang maliit na espasyo sa opisina sa downtown at lumipat sa isang medyo mas malaking apartment, isang may ekstrang kwarto na hindi gagamiting imbakan para sa mga dokumento ng negosyo. Ang paghihiwalay ng trabaho at bahay ay nagdala ng magandang balanse sa aming relasyon. 3 taon ng walang tigil na trabaho ang sumunod. Binuo ni Patricio ang isang reputasyon para sa integridad at inobasyon sa sustainable investment. Ang aming listahan ng kliyente ay lumawak ng higit pa sa Chicago patungo sa mga kalapit na estado. Nagbuo ako ng mga sistema at team na nagpabago sa visyon ni Patricio sa operasyonal na realidad. Nagpupunuan kami ng perpekto, ang kanyang karisma at strategic thinking ay sinamahan ng aking atensyon sa detalye at mga kasanayan sa organisasyon. Ang aming pinakamalaking milestone ay dumating ng hindi inaasahan. Isang malaking investment group ang lumapit kay Patricio upang bilhin ang Reyes Capital Partners. Ang kanilang alok ay mapagbigay ngunit kasama ang isang kondisyon. Kailangan ni Patricio na manatili bilang CEO ng bagong pinalawak na Sustainable Investment Division ng may kumpletong awtoridad sa paggawa ng desisyon sa mga ethical investment. Hindi ko kailanman naisip na magpapatakbo ng ganito kalaki. Aminin niya ng gabing pagkatapos pirmahan ang mga kontrata.
Nakatayo kami sa kusina ng aming bagong bahay, isang katamtaman ngunit magandang 3-bedroom sa isang lugar na pinangarap lang namin noong nagsisimula pa lang kami. Binili lang nila ang kumpanya, paalala ko sa kanya, inaayos ang kanyang kurbata. Binili nila ang iyong visyon, ang iyong integridad. Hindi madali ang transisyon. Mas mahabang oras nagtrabaho si Patricio, itinayo ang bagong division habang ako ay umayon sa aking papel bilang Chief Operations Officer. Ngunit ang pagmamasid sa kanya sa aksyon, nangunguna sa mga boardroom nang may parehong passion na ipinakita niya dati sa aming maliit na apartment, ay nagpuno sa akin ng pagmamalaki na lumampas sa mga sakripisyo. Nagtagumpay tayo, bulong niya sa champagne toast sa opisyal na anunsyo ng kanyang appointment bilang CEO. Magkasama. At habang pinagmamasdan ko siyang makipagkamay sa mga executive na ngayon ay nagre-report sa kanya, naisip ko kung gaano kalayo na ang narating namin mula sa araw na iyon, nabasa ng ulan nang dumating ako sa Chicago na may pusong durog at nag-iisa. Kinuha ng buhay ang lahat sa akin, tanging pinalitan ito ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip. 5 taon sa papel ni Patricio bilang CEO, matatag kong naitatag ang sarili ko bilang higit pa sa asawa lang ng boss. Ang aking mga operational system ay naging gulugod ng pagpapalawak ng kumpanya sa 3 bagong market. At regular na humihingi ng aking input ang mga executive sa mga desisyon sa organisasyon. Nahanap namin ang aming ritmo. Si Patricio ang visionary, ako ang architect na nagtatayo ng mga istruktura upang suportahan ang kanyang mga pangarap. Ang aming personal na buhay ay umayon din sa komportableng mga routine. Mga linggo ng umaga na ginugol sa pagbabasa ng pahayagan habang umiinom ng kape. Buwanang hapunan kasama ang aming maliit na grupo ng mga kaibigan. At paminsan-minsang weekend trip sa Michigan kung saan inaayos ni Patricio ang isang vintage motorcycle. Hindi pa kami nagsisimula ng pamilya, parehong nakatuon sa pagpapalaki ng aming lumalagong kumpanya, ngunit ang paksa ay nagsimula ng lumitaw sa mga pag-uusap sa gabi. Bihira ko nang iniisip ang Philadelphia. Si Jamie ay bumibisita paminsan-minsan, nagdadala ng maingat na na-filter na mga update tungkol sa mga kaibigan. Ngunit hindi kailanman binabanggit ang aking pamilya. Nakipagkasundo na ako sa kabanatang iyon ng aking buhay na mahigpit na sarado o kaya'y akala ko hanggang sa isang partikular na Martes ng umaga. Baka gusto mong tingnan ito, sabi ni Patricio. Ipinasa ang isang financial magazine sa mesa ng almusal. Ang maliit na headline sa kanto ay nakasulat, Davis and Associates faces bankruptcy after failed expansion. Ang law firm ng aking kapatid. Ang binuo niya kasama ang aking ex-boyfriend pagkatapos umalis si Marco sa kanyang nakaraang posisyon upang sumama sa kanyang practice. Hindi ko alam na sinusundan mo pa rin ang balita mula sa Philadelphia, sabi ko. Sinusubukang magtunog kaswal habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko sinusundan. Pero ang sustainable energy portfolio ng Meridian Investment Group ay nasa aming acquisition shortlist at nagtatrabaho na ang iyong ex doon ngayon. Ang kanilang legal department ay nag-o-outsource sa Davis and Associates. Maingat akong tiningnan ni Patricio. Gusto kong marinig mo ito mula sa akin bago magsimulang mag-ingay ang opisina tungkol dito. Ang artikulo sa magazine ay nagdetalye ng nabigong pagtatangka ni Isabel na palawakin ang kanyang firm sa buong bansa na nagresulta sa lumalaking utang at pag-alis ng kliyente. Tila sumali si Marco sa compliance team ng Meridian matapos bumagsak ang kanilang joint venture na kumuha ng malaking pagbawas sa sweldo. Ang ironiya ay hindi nawala sa akin. Ang mas malakas na kapareha na inayos ng aking ina ay ngayon nahihirapan habang nakaupo ako sa aking magandang kusina sa tabi ng isang matagumpay na asawa. Nagbabago ba ito sa iyong mga plano sa acquisition? Tanong ko ng pragmatiko. Iyan ay depende sa iyo, sagot ni Patricio. Ang sustainable energy portfolio ng Meridian ay perpektong umaayon sa aming growth strategy. Ngunit aalis ako kung ito ay magpaparamdam sa iyo ng pagkadismaya. Ang kanyang pagpayag na isakripisyo ang isang matalinong hakbang sa negosyo para sa aking emosyonal na kaginhawaan ay nagpakita kung bakit ako umibig sa kanya. Huwag kang magpatawa, sabi ko, kinukurot ang kanyang kamay. Negosyo lang iyan.
Makalipas ang 2 linggo, natapos ang acquisition. Mananatili ang brand identity ng Meridian habang nagpapatakbo sa ilalim ng aming korporasyon at mananatili si Marco sa kanyang compliance role. Technical na ngayon ay aming empleyado, bagaman ilang antas ng pamamahala ang maghihiwalay sa amin. Dapat tayong mag-host ng gala. Iminungkahi ni Patricio isang gabi habang sinusuri namin ang mga quarterly result. Ipapanood ang acquisition, ipapakita ang aming pinalawak na sustainable portfolio sa mga investor at ipakikilala ang Meridian team sa aming kultura ng korporasyon. Hindi kakaiba ang mungkahi. Nagho-host kami ng katulad ng mga event taon-taon, karaniwan sa Natural History Museum ng Chicago, kung saan ang sustainability theme ay umaayon sa mga value ng aming kumpanya. Ang nagulat sa akin ay ang susunod na komento ni Patricio. Sa tingin ko dapat nating imbitahan sina Marco Santos at ang mga pangunahing tao mula sa Philadelphia, kasama ang anumang affiliated legal representatives. Ipakita sa kanila na ang aming mga corporate value ay lumalampas sa Chicago. Naging estatwa ang tasa ng aking kape sa kalagitnaan ng pagtaas sa aking mga labi. Gusto mong imbitahan ang aking kapatid at ex-boyfriend sa aming corporate gala? Inilapag ni Patricio ang kanyang mga papeles. Iyan ba ang tungkol dito, Andrea? Wala akong ideya? Ang mga Davis sa mga legal document, hindi ko kailanman na-connect iyon sa kapatid mo. Ang kanyang tunay na pagkagulat ay nagpagunita sa akin na hindi ko kailanman ibinahagi ang aking buong kasaysayan ng pamilya sa kanya. Tanging malabong pagtukoy sa isang mahirap na ina at isang paboritong kapatid. Alam ni Patricio na umalis ako sa Philadelphia pagkatapos ng isang pagtataksil. Ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Napakahusay kong na-compartmentalize ang lahat, kaya nakalimutan ko na hindi niya makita ang mga koneksyon na malinaw sa akin. Nang gabing iyon, sa wakas ay sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang manipulasyon ng aking ina, ang pagtataksil ni Marco, ang kawalang hiyaan ni Isabel. Inaasahan ko ang pakikiramay, marahil ang protektibong galit sa aking ngalan. Ang hindi ko inaasahan ay ang seryosong katahimikan ni Patricio na sinundan ng isang hindi inaasahang perspektiba. Marahil panahon na para makita nila kung sino ka na ngayon, sabi niya sa wakas. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa closure. Nagtayo ka ng isang pambihirang buhay, Andrea, isang buhay na totoo sa kung sino ka, hindi sa kung ano ang gusto ng iba na ikaw ay maging. Ang kanyang mga salita ay nagbukas ng isang bagay sa loob ko. Isang pagnanais, hindi para sa pagganti, kundi para sa pagkilala. Hindi para saktan sila tulad ng pagsasaktan nila sa akin, kundi para tumayo ng may kumpiyansa sa harap nila bilang ang babae na ako ay naging sa kabila ng kanilang pagbaliwala sa aking halaga. Iimbitahan natin sila, desisyon ko. Silang lahat, Marco, Isabel, kahit ang aking ina. Ang mga sumunod na linggo ay naging malabo sa mga paghahanda sa gala kasama ang lumalaking kaba sa aking tiyan. Ibinuhos ko ang aking nerbiyos na enerhiya sa pagtiyak na perpekto ang bawat detalye mula sa sustainable seafood menu hanggang sa carbon-neutral transportation para sa mga bisita. Ang aming event coordinator ay nagkomento na hindi pa ako kailanman naging ganito kasangkot sa pagpaplano. Habang sinusuri ko ang pinal na listahan ng mga bisita, ang makita ang kanilang mga pangalan na nakasulat ay nagdulot ng alon ng mga emosyon na akala ko ay naproseso ko na ilang taon na ang nakalipas. Ano kaya ang iisipin nila sa pagkakita sa akin ngayon? Ituturing pa ba ako ng aking ina bilang ang mas mababang anak? Pagsisisihan ba ni Marco ang kanyang pinili? Ang mga tanong ay umikot tulad ng mga buwitre sa kabila ng aking pagtatangka na balewalain ang mga ito. Nagbabago ang isip mo? Tanong ni Patricio. Natagpuan akong nakatingin sa mga invitation mock-up ng gabing-gabi. Hindi tungkol sa pag-imbita sa kanila, nilinaw ko. Nag-iisip lang kung ginagawa ko ba ito sa tamang dahilan. Hinahanap ko pa rin ba ang kanilang pag-apruba pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito? Umupo si Patricio sa tabi ko, hinawakan ang aking mga kamay. Ikaw lang ang makakasagot niyan, ngunit sa aking pananaw, huminto ka sa paghahanap ng pag-apruba ng sino man ng araw na nagmaneho ka papuntang Chicago nang walang dala kundi determinasyon at talento. Hinalikan niya ang aking noo.
Anuman ang iyong mga dahilan, nasa tabi mo ako. Ang kanyang matatag na kumpiyansa ay nagpalakas sa akin. Kinabukasan, inaprubahan ko ang pinal na listahan ng mga imbitasyon ng walang pag-aalangan. Dahan-dahang dumating ang mga RSVP, mga business associate, mga investor, mga empleyado ng Meridian. Pagkatapos ay dumating ang tugon mula sa Philadelphia. Dadalo si Marco bilang compliance officer ng Meridian. Sasamahan siya ni Isabel bilang kanyang asawa. At ang pinaka-nakakagulat, tinanggap ng aking ina ang imbitasyon ng may maikling tala na nagpapahiwatig na inaasahan niyang makipag-ugnayan muli pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Ipinadala ang mga formal na imbitasyon 3 linggo bago ang event, eleganteng mga card na may recycled paper at soy-based ink na nagpakita ng mga value ng aming kumpanya. Para sa mga imbitasyon ng aking pamilya, isinama ko ang isang personal na tala. Inaasahang ipapakita ko sa inyo ang buhay na aking binuo, Andrea Reyes. Habang papalapit ang gala, ang aking aparador ay naging hindi inaasahang pinagmulan ng pagkabalisa. Ang perpektong damit ay naging simboliko. Kailangan nitong ipakita ang kumpiyansa ng walang halatang pagtatangka na humanga. Pagkatapos ng maraming pamimili, nakita ko ito. Isang sopistikadong emerald gown na bumagay sa aking mga mata at nagpakita ng eleganteng awtoridad. Handa ka nang harapin ang iyong nakaraan? Tanong ni Patricio ng gabing bago ang gala. Natagpuan akong nagre-rehearse ng mga imahinasyong usapan sa harap ng salamin ng aming kwarto. Handa akong ipakita ang aking kasalukuyan. Pagtatama ko, biglang sigurado sa aking layunin. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng aking halaga sa mga taong minamaliit ako. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa paglalakbay na humantong sa akin sa isang buhay na mas nakakatupad kaysa sa anumang naisip ko noong tumakas ako sa Philadelphia. Ang Natural History Museum ay magandang binago para sa aming gala na may sustainable lighting na nagbigay ng mainit na kislap sa malaking hall. Maaga kaming dumating ni Patricio upang suriin ang huling mga ayos. Ang mga organic floral centerpiece, ang locally sourced menu, ang jazz quartet na dahan-dahang tumutugtog sa kanto. Lahat ay perpekto, lahat ay refleksyon ng mga value na nagtayo ng aming tagumpay. Nerbiyoso? Tanong ni Patricio. Inaayos ang kanyang bow tie habang pinagmamasdan namin ang mga staff na nagdaragdag ng huling mga touches. Kakaiba, hindi. Naunawaan ko ng may gulat. Ang pagkabalisa na nagpahirap sa akin sa loob ng ilang linggo ay nawala, pinalitan ng isang kalmadong katiyakan. Ito ang aming mundo. Bumibisita lang sila bilang mga bisita. Habang nagsisimulang dumating ang mga bisita, kami ni Patricio ay nagpwesto malapit sa pasukan, binabati ang mga investor at kasamahan ng may kasanayan. Nagsusuot ako ng aking emerald gown na may isang simpleng diamond pendant na ibinigay ni Patricio sa aming ika-5 anniversary. Ang aking buhok, na dating mahaba tulad kay Isabel, ay ngayon ay isang sopistikadong bob na nag-frame sa aking mukha. Naramdaman ko ang kapangyarihan, pagiging totoo, ganap na sarili ko. Nakita ko sila kaagad. Ang aking ina ang unang pumasok sa isang navy dress na sumisigaw ng lumang pera sa Philadelphia. Sinundan ni Isabel at Marco. Huminto sila sa loob lang ng pintuan, pinagmamasdan ang eleganteng kapaligiran at malinaw na naghahanap ng mga pamilyar na mukha sa isang dagat ng mga estranghero. Sandali kong pinag-isipan ang paglapit sa kanila, ngunit may pumigil sa akin. Hayaan mo silang hanapin ako, desisyon ko. Hayaan mo silang makita ako sa aking elemento muna. Ang kanilang paglilibot sa silid ay humantong sa kanila kung saan kami ni Patricio nakatayo, nakikipag-usap sa mayor tungkol sa mga inisyatiba sa green energy. Nauna akong napansin ng aking ina. Ang kanyang kasanayang panlipunang ngiti ay nagyelo sandali bago bumalik sa dati. Lumaki ang mga mata ni Isabel sa tunay na gulat. Si Marco ay nakatingin lang, nagpapalipat-lipat ng tingin kina Patricio at sa akin nang may unti-unting pagkilala. Andrea! Nauna akong kinumusta ng aking ina, niyakap ako ng may teatrikong pagmamahal. Mukha kang nakamamangha. Ina, sagot ko ng matatag, tinatanggap ang kanyang air kiss.
Masaya akong nakadalo kayo. Bumaling ako upang isama si Patricio. Ito ang aking asawa, si Patricio Reyes. Patricio Reyes? Nilinaw ni Isabel, inabot ang kanyang kamay. Laging nagre-research, laging kinakalkula ang mga bentahe, hindi nagbabago ang ilang bagay. Nauna na ang iyong reputasyon. Sinusundan ko ang pagpapalawak ng iyong kumpanya ng may interes. Nang may buong respeto, Ginang Santos, ngunit ang aming tagumpay ay isang pagtutulungan mula sa unang araw. Sagot ni Patricio ng makinis, ang kanyang kamay ay nakahawak sa likod ko. Ang henyo sa operasyon ni Andrea ang nagpatupad sa aking vision. Ang gulat sa kanilang mga mata ay banayad, ngunit hindi mapagkakamali. Hindi ito ang naratibo na kanilang inaasahan, ang dalagang may pusong durog na nakahanap ng isang matagumpay na lalaki upang iligtas siya. Ito ay isang pagtutulungan ng mga kapantay. Marco Santos, pagpapakilala ng aking ex ng matigas, compliance officer sa Meridian. Oo, pamilyar kami sa iyong posisyon, tumango si Patricio ng propesyonal. Maligayang pagdating sa pamilya ng mga kumpanya. Nagbago ang ekspresyon ni Marco habang unti-unting nauunawaan ang lahat. Ang iyong kumpanya, ang bagong parent company ng Meridian? Oo, kinumpirma ko. Nilasap ang sandali ng walang masamang intensyon. Ang acquisition ay natapos noong nakaraang buwan. Gagawin ni Patricio ang opisyal na anunsyo sa kanyang talumpati. Ang kanilang pagkadismaya ay kapansin-pansin habang pinoproseso nila ang bagong realidad na ito. Ang lalaking nagtapon sa akin para sa isang mas malakas ay ngayon sumusunod sa kumpanya na tinulungan kong itatag. Ang kapatid na kumuha ng akin ay ngayon nakatayo sa harap ko. Hindi bilang ang mas nakatataas na kapatid, kundi bilang asawa ng isang mid-level employee. Kung pinapahintulutan ninyo, Ginoong Santos, sabi ni Patricio nang may kagandahang asal. Dapat nating ipagpatuloy ang pagbati sa ating mga bisita. Mag-enjoy kayo. Habang lumalayo kami, nahuli ko ang aking ina na nakatingin sa akin ng may ekspresyon na hindi ko gaanong maintindihan. Isang bagay sa pagitan ng pagkalkula at tunay na pagkamangha. Umunlad ang gabi nang may pinagsama-samang katumpakan. Inihain ang hapunan, ibinigay ang mga award sa mga pangunahing team member kasama ang ilan na personal kong ginabayan. Sa kabuuan nito, naramdaman ko ang kanilang mga mata na sumusunod sa akin, pinagmamasdan habang humihingi ng aking opinyon ang mga executive. Habang binabanggit ni Patricio ang aking mga kontribusyon sa mga usapan. Habang naglalakad ako sa silid nang may kumpiyansa ng isang taong eksakto sa kanyang lugar. Ang talumpati ng pagbati ni Patricio ay dumating pagkatapos ng hapunan. Matatas siyang nagsalita tungkol sa sustainable investment, tungkol sa pagbuo ng mga negosyo na pinahahalagahan higit pa sa profit margin. Pagkatapos ay dumating ang anunsyo tungkol sa acquisition ng Meridian, na may nakakadiskomporteng pagbibigay pansin kay Marco habang binabati siya ni Patricio at ang kanyang mga kasamahan sa aming istruktura ng korporasyon. Ang power dynamic ay hindi maaaring mas malinaw kung sinadya namin itong idisenyo. Natagpuan ako ng aking ina sa dessert table pagkatapos hawak ang champagne glass. Alam ko na laging magiging matagumpay ka, sabi niya, tila binabago ang kasaysayan. Ang laki ng potensyal mo. Nagawa ko ba? Tanong ko ng mahinahon. Naaalala ko ang iba't ibang pagtatasa. Kinawayan niya ang kamay ng may pagbaliwala. Itinutulak ng isang ina ang kanyang mga anak na makamit ang kanilang pinakamahusay. Kailangan ni Isabel ng kumpiyansa. Kailangan mo ng motibasyon. Ang kailangan ko ay suporta, pagtatama ko ng dahan-dahan. Ang nahanap ko ay lakas sa sarili kong paraan. Aba, humigop siya ng kanyang champagne. Sa tingin ko dapat pasalamatan ko ang Patricio na ito sa pagkakita ng hindi ko nakita. Nakita ako ni Patricio ng malinaw, sumang-ayon ako. Ngunit hindi niya nilikha ang aking tagumpay, ina. Binuo namin ito ng magkasama dahil pinahahalagahan namin ang isa't isa bilang mga kapantay. Iyan ang pagkakaiba. Ang kanyang kasanayang ngiti ay nanghina. Nahihirapan sina Isabel at Marco
Pagkumpisal niya, binabago ang taktika. Marahil ay maaari mong ilagay ang isang magandang salita? Dapat tulungan ng pamilya ang pamilya. Naroon na iyon, ang tunay na layunin sa likod ng kanyang kaaya-ayang fasad, hindi pagkakasundo, kundi bentahe. Hindi talaga nagbago ang ilang bagay. Ang kanilang pagganap ang magtatakda ng kanilang kinabukasan sa kumpanya. Sagot ko ng matatag. Tulad ng ginawa ko. Nakita ko si Isabel, napapalapit ng may determinasyon, si Marco ay nakasunod sa kanya. Kahanga-hanga ang iyong asawa, pag-amin ng aking kapatid ng ayaw. Ang paraan niya ng paghawak sa silid. Nagtagumpay ka. Ang pahaging napapuri ay nanatili sa hangin. Ang implikasyon na ang aking tagumpay ay simpleng refleksyon ng tagumpay ng aking asawa, hindi isang pagtutulungan na binuo namin ng magkasama. Nagtagumpay kami ng magkasama, pagtatama ko. Iyan ang paraan ng paggana ng tunay na pagtutulungan. Isang bagay na nararapat isaalang-alang sa sarili mong mga kaayusan. Humigpit ang ekspresyon ni Isabel sa banayad na pagsaway. Umiwas ng tingin si Marco ng hindi komportable, hindi makatingin sa aking mga mata. Ang dinamika sa pagitan nila ay tila pilit, marupok sa paraang nagdulot hindi ng kasiyahan kundi ng hindi inaasahang kirot ng awa. Nakuha nila ang akala nilang gusto nila, tanging upang matuklasan na hindi ito ang gantimpala na kanilang inisip. Dapat akong maglibot, paghingi ko ng paumanhin. Mag-enjoy kayo sa natitirang bahagi ng gabi. Makalipas ang ilang oras, matapos umalis ang huling bisita at umuwi kami. Pagod ngunit kontento, kami ni Patricio ay umupo sa aming kusina, nagbabahagi ng natirang dessert diretso mula sa lalagyan. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong niya. Pinagmamasdan ang aking mukha sa malambot na ilaw ng kusina. Mas gumaan, naunawaan ko. Parang nagbaba ako ng isang mabigat na bagay na hindi ko alam na dala ko pa. Tumango siya ng seryoso. Tila mas maliit sila somehow. Hindi tulad ng aking inisip mula sa iyong mga kwento. Mas maliit sila, naisip ko. O marahil ako ang mas malaki. Hindi sa status o tagumpay, kundi sa pag-unawa sa kung ano ang tunay na mahalaga. "Ano iyan?" tanong ni Patricio. "Ang pagbuo ng isang bagay na totoo, isang bagay na tapat sa sarili mo." Inabot ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng counter. "Kasama ang isang taong nakakakita ng iyong halaga nang hindi kailangang maliitin ng iba. Kaya, hindi pala paghihiganti?" Kumipot ang kanyang mga mata ng may pag-unawa. Ang pinakakakaibang bagay ay nangyari, pagkumpisal ko. Nakatayo ako roon, pinagmamasdan sila, nakikita kung gaano sila kasama sa kabila ng pagkakuha ng eksakto sa kanilang pinagplanuhan, hindi ko naramdaman ang tagumpay. Naramdaman ko ang pasasalamat. Nagpapasalamat ako na kung hindi nila ako tinaksilan, maaaring hindi ako umalis kailanman, hindi nakahanap ng Chicago, hindi nakilala ka. Hindi natuklasan kung ano ang kaya kong itayo. Kinurot ko ang kanyang kamay. Ang kanilang kalupitan ang nagbigay sa akin ng kalayaan, bagaman hindi nila ito sinasadya. Ngumiti si Patricio. Niyakap ako sa isang yakap na maaring ang pinakamakapangyarihang anyo ng pagtubos. Hindi ang pagbabayad sa iba sa pagsasaktan sa iyo, kundi ang pagkilala na ang kanilang mga aksyon ay naglunsad sa iyo, patungo sa isang bagay na walang hanggan na mas mahusay. Habang umaakyat kami sa hagdan patungo sa kama, pagod ngunit kontento, naunawaan ko na ang gabing iyon ay nagbigay sa akin ng isang bagay na hindi ko alam na kailangan ko. Hindi ang kasiyahan ng pagpapakita sa kanila kung ano ang kanilang nawala, kundi ang kapayapaan ng tuluyang pagpapalaya sa kanila. Sa